Ilagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Wow. You give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. We will be able to solve the problem in 6 years. Isa pa! Isa pa. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Wow. You give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Patay na patay, no? Siya lang yung pupuntahan. Tang inang yan. Tatlong taon nga eh. Siguro, Lahat ng 100 billion, lagay sa kamay ko. 100 million. 50-50. Sabi niya siguro ni Sarah. Pero si Kibuloy, di nabili niya na buong Davao. Bibili niya na buong Davao pag binigay sa kanya yung budget ng Pilipinas. Tignan niyo kung paano sila otoin. Paano sila mang-oto sa mga DDS. Ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. You give me 100 billion, I will solve all Sige, lasapin niyo. education. We will be able to solve the problem in 6 years. Sige, pakinggan niyo. Isa pa. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower. Tingnan. Ang dami rin na auto nete, no? Mga 1 million DGS. Tang ina nyo. Hindi nadagdagan na yung Blue Mountain ni Kibuloy. Magiging may Green Mountain. Meron ng meron ng Red Mountain. Green Mountain, Blue Mountain, Pink Mountain. Saka naman, nadagdagan na yung pondo para sa pagka-presidente niya sa 2028. Puntaan na ito yung Saka na ito, mag-resign ka pag in-impeach. Kasi para makatakbo ba siya eh. Pag nadihado. Tang inang wala lang. Naisip ko lang kung bakit naniniwala pa sila pagkatanga lang talaga yung gadilis talaga yung utak. Alam mo yung dilis, ganyan eh. Oh. Ganyan lang yung utak. Maniniwala ka ba yung putangin na magiging superpower daw yung bansang Pilipinas in 5 years? Gusto ko nga manalo to, tingnan ko kung anong gagawin niya eh. Putangin. Pero sayang eh. Sayang yung ipapasahod sa animal na to eh. Sayang yung panahon eh. Kung 2 taon lang po pagka senador sana bubutuhin ko talaga to eh para manalo. Pero putang ina, 6 na taon ako mag-aantay na naman ng katangalinuhan ng Kibuloy na to, putang ina. Kagaya ni Bongo, number 1 na naman si Bongo. Kung mananalo si Bongo, another 6 years na naman na tahimik lang. Another 6 years naman na po tatay digong. Putang ina. Si Bato naman another 6 years na Go ahead! Trillanes! Nagkakaw si Trillanes eh. Wala man lang naipasang iniisang batas ni si Bato ang putang ina. Lalo si Robin. Isang beses lang nag-privilege speech. Yung yung kamanyakan. Diba? Taga-PDP lang. Si Bong, lalo na si Bongo. Nagdebate na ba yan? Regarding sa batas niya. Hindi nga masyadong dinebate yung Malasakit Center eh. Tinulungan pa ni Ping Lacson. Mabubuo ba yung Malasakit Center ni Bongo kung hindi binadgetan ni Ping Lacson?
Tang ina na hayop na to. Inang yan, puro tatay digong ang sinisigaw siguro ni Bato, ay ni Bongo na naman. Sabi, lahat po ng ito ay para kay Tatay Digong. Sana pauwiin nyo na po si Tatay Digong. Tangina. Wala man lang yung, yung sinasabi, yung mga debate nila na, si President, gano'n. I move this bill, etc., etc., di ko alam. Diba mga ganon? Kukunin natin yung pondo dito sa, dito po sa nawalang, bla bla bla, etc., etc., mga ganon. Dito natin nililipat yung pondo galing sa inabolis na department, bla bla bla, etc., di ba? Mga ganon. Wala! Wala kasi wala silang alam. Hindi naman siya sinasabi kong matalino ako. Pero hindi ho nila alam. Kung wala naman po sila Sino Escudero, Cayetano, Jinggoy, Subiri, si JB, yan, pwede rin niya si JB. Kung wala naman yung mga yan, wala naman mo ang Senado. Siya, Rapitulpo, Cayetano, mo na si Aimee. Pero digong na sinisigaw nun eh. Di ba? Sila Bong Revilla. Sino ba iba? Kung wala naman yung mga yan, wala eh. Tanga ang Senado pag wala yung mga yan. Kasi kaya wag ko yung bumoto ng Duterte kasi putang ina, magiging tataka-taka buong Senado niyan pag ganyan. Sisigaw lang nilang bring back home. Ito yung mga maririnig mo sa mga speech nila. Speechless. Ayun ako. Manood kayo ng mag-follow kayo ng channel ng Senate. Mapapanood niyo po yung mga debate nila doon. Tingnan niyo kung nakipag-debate na ba si Robin Padilla kay Cayetano. Kay Rapitulpo. Tingnan niyo. Putang ina ninyo. Lalo na si Lito Lapid. Putang ina. Hindi ko pa nakitag tumayo dun sa plenary session para botohin, para mag speech. Di ba? Putang inang yan, katangahan kasi ang mga alam eh, no? Lalo na si Philip Salvador, anong gagawin? I move! Well, mga kaibigan, we're not saying na ako naman ho ay matalino. Andiyan na ho tayo eh. Bobo ho tayo, mga kaibigan. Bobo. And yet, ang dapat naman sana nating piliin, yung matalino naman para sa mga leader, para sa mga mambabatas gumagawa ng batas. Ang batas po kasi sa Pilipinas, kahit po tayo ay Tagalog, naka-English po. English. Sa salitang English. Ang batas na nakasulat sa konstitusyon. English po yan. Iboto naman po natin yung may alam. Huwag naman sina Philip Salvador, Lito Lapid, Manny Pacquiao. Gagamitin lang ho ng mga matatalino. Doon. Ano si Billy? Para sa kanilang boto, yung taas kamay. The favor of this bill. Please raise your right hand. Gaganan sila. Tataas. Pero wala ko silang gagawin. Putang ina. Hindi naman po kagaya ng mga dating senador na sila Rene Sagisag, Tatad, Aquilino Pimentel. Sino ba yung iba? Magsaysay. Sila Makapagal, sila yung mga dating senador na, sila FEM, di ba? Yung senador na hindi mo pa yung batas alam na.
Wala ka bang tinatanong, eh, sinasagot ka na. Ano ngayon? Tangina, nakakasawa naman. Nakakabawas po naman ho ng pagka-Pilipino pag bumoto pa kayo ng tangang senador. Alam ko hindi makipag-away lang. Putang inang hayop na yan. Sige na! Nadami na to. Marami ng ads na makukuha to sa YouTube. Sige ho! Huwag na nakakapunta nila.